Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Webes. Sukod sa kuryente ang power distributors sa Iloilo kag Negros Occidental magasaka sa masobra piso sa Hunyo. 55 million pesos nga balor sang 8 ka traffic lights nga igabutang sa Bacolod City ginkwestiyon sa pila ka residente. Mga residente sa Barangay Rizal, Lapus Sur, Lapus nagareklamo bangod wala sa nagakaigo nga oras ang pag-deliver sang tubig sang MPIW. Lalaki nga ginapahayag hangkilan nga kawatan gintiro patay sa Bacolod City. Kag baklanay sa uniforme kag school supplies, amat-amat nang mabakal sa Iloilo City, masobra isa ka semana antes magumpisa ang klase. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, masobra piso kada kilowatt hour nga saka sa sukot sa kuryente sa power distributors sa Iloilo ipatuman sa Hunyo. Sunod-sunod nga yellow kag red alert status sa Visayas grid kapag saka sa demand sa kuryente kintumod rason. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Kung sang tinalikdan nga bulan nagpatuman sang power rate reduction ang more power, subong may palaabuto naman nga pagsaka sa sukot sa kuryente sa Iloilo City. Suno sa more power, dako ang igadugang sa electric power rate sa Hunyo nga billing nga posible maglabot sa masobra piso per kilowatt hour. Wala pa sang pinal nga presyo sa saka sa sukot. Magluwas sa pagsaka sang demand sa ginakonsumo ang kuryente tungod sang mainit nga tiyempo, ginatudlo man nga rason ang sunod-sunod nga pagpaidalom sang Visayas grid sa yellow kag red alert status. May mga manual load dropping nga natabo. So because of outage manabis ang pila ka mga planta plus ining restraint man sa transmission nga side diri sa area sang latest sa bunga transmission line. So we are really looking sa upward nga trend. 11 pesos and 87 centavos per kilowatt hour ang residential rate sang more power sang May billing. Si Manang Sali, 4,782 pesos ang bill sa kuryente sang Mayo, dugang pang overdue sini nga masobra 5,000 pesos. Tuman kabugat na para sa iya, in kaso nga magsaka pagid ang sukot sa kuryente. Gani ginapaligban sini kung sa diin naman kuhaon ang inubayad. Sorry, yung mga konsumisyon, kung diin ka makakuha, dako imo nga. Dibugang imo, ano malang ginagamit mo ng electric pan ag rep. Masakit naman sa bulsa para kay Manang Vilma pananglit magsaka pang ilabalayran. Suno sa iya subong pa lang nagakinot na sila sa ginagamit nga aircon agud hindi matamaan sa pag-abot sang electric bill. Sakit eh. Sakit na magsaka sila sa maskin sa 2 pesos lang per kilowatt. Pamon nga resources ya sa pensyon na lang mo hindi kalabot eh. Samtang ginkumpirma man sang Eleco 1 nga magapatungan man sila sang power rate hike apang ginadetermina pa ang igasaka sa presyo. Pero gina-expect ma'am nga magmahal kapit pa sa spot market naton nga supply tungod kay nag-effect na gid ang ang aktual nga bili sa kuryente sa spot market. Upoy kay Cyril Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, sir, mga puso, madamong ginasalamat. Pila naman ka mga bakulod noon, ginakwestiyon ang 55 million pesos nga balor sa traffic lights. Nakatutok Aileen Pedreso. Masami kuno nagakaguba ang traffic lights sa intersection sang Burgos-Lacson Street suno sa motorista nga si Manuel. Bangod sini, nagapi na gusto na kuno ang mga salakyan. Dire ba lamang mo, biskan mag-stop da ang mga shopping dire, ga-counterflow na da, damo na di sila. Bisa kuha na daw mo kay ti, bisang traffic light, buhay ga kayo. Laki pang Burgos-Lacson Street sa mga pamtangan sang 8 ka bag-o nga traffic lights sa Bacolod City. Nalipay kuno si Ninyo sang may baluan nga isla na ang mga traffic lights apang nakibot ini sa balon nga 55 million pesos para sa sini nga proyekto. Daw kadako sang 55 million na. Hindi naman guro kinanglan yun silang gid ang traffic light kaya ara naman na. Tanaw tayo kung matuman. Sa records ng Bacolod Transportation and Traffic Management Division, magluwas sa Burgos-Lacson, butangan man sang traffic lights ang 7 pa ka lugar.
Sa pamangkot, kung nga mahal ang presyo sa traffic lights sa bats ng LGU. May mga camera na gina siya nga dalagpog sa mga camera, and I think may ara na dito siya. Hindi lang radar lang para mabalaan. So, may sensor na dito. Traffic lights with camera. Yeah, with camera. So, dako na siya nga bulig pa. Sa bulan ng Hunyo, target nga matapos ang pagpang-install sa mga traffic lights sa syudad. Kay nakasugod na pali mga excavation naton, ang mga underground, yung mga preparations, laying sa mga underground, yung mga cables. Pero like makita Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, konkreto nga porsyon sa tubang sa Mandurriao Market naglitik kag nag-ab-ab. Mga vendor sa temporary stalls nagapanawagan nga makasaylo na sa bagong nga merkado. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makita niya may mga litik kag nagakaab-ab ang konkreto nga porsyon sa tubang sa Mandurriao Public Market. Nagatukal naman ang mga bricks. Palaligban man para sa mga nagbakal kag tricycle drivers kung ang konkreto nga porsyon parking space bala o kung sidewalk. Bagod mataas, kag pahayag sa mga ini, wala nagkakadapat ang disenyo. Tama kataas. Ikinanglan, anong pariyoon lang para nga magtupong. Anong nga sina, kundi pa nun, panubo-nuboon. Masakit nga daan ang tuhod mo. Kundi mabudlay, saka-saka. Kung sa ako na yung paglantoy, sir, hindi na daya para sa sidewalk. Para ginadaya parking space na da sa mga salakyan. Yung obras ang aton nga kay liwat-liwat bala. Namo na nga dugay matapos. Suno sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office na proponer nga parking space ang area. Apang ginpatasan, bangod masami nagabaha sa lugar. Apang kayo naman diwat, matapos matukiban nga hindi makasaka ang mga salakyan. May nakita ka mo dito nga buho siya, supposed to be level siya tani sa kalsada, pero para magamit siya, himuha na siya sa engineering site para ma-parkingan na siya nato na basi na tungod sang mga gaagi dira. Samtang, masobra tato na kabulan sa nakasaylo ang pila ka vendor sa wet section. Sang nagligad niya tuwig, makapilaman ka beses nga nagprobisa ang LEO nga buksan ang merkado. Apang tubtob subong, nagaanto sa gihapon ang nabilin nga vendors sa mainit, kag danaw kon magulan nga temporary stalls. Para matingob na lang kami dito sa Piakin. Oo, mas okay kung tingob ko may kay marubakal ko ako. Sige daw, sige pa man obra nila daw, ay pa man matapos. Sa batsang LEO, makasaylo ang mga vendors ates matapos ang tuig. May stalls pa kita nga ginapropose sa ibabaw. Actually, kulang din na yung stalls, so ginakayo pa. Katamo pati ang mga railings pa na sa babaw. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman mga kapuso, lalaking inapahayag sa kapulisan nga hangkilan nga kawatan. Patay sang gintiro sang riding and tandem suspects sa bahin sang Barangay Banago. Yaring balita nga itong gintutukan. Magpakita ka, sungka ka kung sino ka manayaran mo pagpatay mo sa manghod ko. Naglisensya lang ang magkuha sa isang manggong 40 anyos sa si Victor Hermano apang wala na makabalik pa sunod sa iyang himata. Pasado alas 5 sa hapon, gintiro sang riding and tandem suspect si Hermano sa Barangay Banago, Bacolod City. Nakagom ini sang patal nga pila sa likod. Nagwas investigasyon sa kapulisan nga involvado sa pila ka insidente sang pagpangawat ang biktima. Isa ini sa mga ginatutukan niya motibo. Hindi siya drug personality, pero may mga recorded di siya aton nga mga pagpangawat. Ang yanibing lakat is nagapamasura. Pero ginakuha yan ni kisa ang mga unattended, wala nga mga scrap. Ang ginatanaw ta kung may nakuha gid siya bala nga nag-init gid ang ulo sa mga suspetsado nato. Apang, hugot niya ginapangiwala sa himata sa biktima ang aligasyon sa kapulisan. Hindi na siya kawatan niya. Sino nagsiling siya yung kawatan? Nasa amo lang na siya gahod na siya. Wala man kuno sang kaaway ang biktima sa ila barangay. Kahod lang na sa pero mawakal na sa sang daw hindi mo bila ang mga labay-labay bila nga mga presidente tapos ga English speaking na sa mga matagalog sa Betani kay wala nila ginpatay gin pwede man presuhon bila. Nagapangita pa sang witness sa kapulisan sa krimen kag CCTV footages agon matumod ang suspect.
Upod kay Herald Deca, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, bakla na isang uniforme kag school supply sa matamat ng mabakal. Pila ka ginikanan, ginapaigo-igo na lang ang budget bangod sa pagsaka sa presyo sang school supplies. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa JM Basa Street, Iloilo City. Zen? Jirt na pulo kaadlaw antes ng pagbukas ng klase, masako ng mga estudyante kag mga ginikanan sa pagbakas ng school supplies diri sa Iloilo City. Makita na ang paghinutok sa downtown area sa mga bumalakal. Halos masako na ang mga shopping center sa Iloilo City pila kaadlaw antes ang pagbukas ng klase. Si Manang Romelin, 3,000 pesos ang budget para sa kinahanglanon sa iya 3 ka estudyante. Apang sa school supplies pa lang, 1,300 pesos na ang nagasto apisan nagapangita sang pinakabarato nga presyo. Kulang katama ang budget sini. Di plus pa ang uniform nila kag bag pa. Nagsaka ba yung mga bag subong? Madahog na ang baklanay sang school uniform. Ang polo kag blouse ang nagabili sang 45 pesos, tubtub 150 pesos depende sa sizes. 45 pesos kada bilog ang sando, kag 50 pesos ang presyo sang 3 ka medyas. Ang kinahanglanon sa eskwelahan bakal gid ni tanan, luab, uniform, cycling, medyas. Amo kinahanglan sa eskwelahan. 50 centimos tubtub piso ang ginsaka sa presyo sang school supplies. Nagabili ang pad paper sa 19 pesos and 25 centavos. Notebook, 17 pesos and 95 centavos ang pinakabarato. Lapis, 10 pesos and 95 centavos. Ballpen, 5 pesos and 75 centavos. Tubtub 6 pesos and 75 centavos. Tungod sa sa fuel increase tanan apektado gid amo na sa pati distributor gahawling sila mo. Kung baga ang stock nakuha ti magasto sa sa fuel. Wala pa sang guidelines nga ginpagwa ang Department of Trade and Industry angot sa suggested retail price ng school supplies apisan nga nagahilapit na ang pagbukas ng klase. Jirt sunod sa DTI apisar wala pa sang price guide sa school supplies, nagamonitor sila sa gihapon sang presyohanay. Jirt? Madamo gid nga salamat sa update, Zen Kilantang Sasa. Mga puso, ginadumdum naman sa buong adlaw ang National Flag Day sa pungsod bilang simbolo sang pagkilala sa aton kahilawayan. Ginakilala man ang kadalagan sa mga Pilipino sa Revolusyon sa Cavite kung saan una kaya ginwagayway ang hayahay sang Pilipinas. Gani makita nga nakabutang ang hayahay sa Pilipinas sa gawas ng government building kag mga eskwelahan. Happy National Flag Day, mga kapuso! Bantayan. Mga residente sa Barangay Rizal, Lapus Sur, Lapus nagareklamo bangod wala sa nagakaigong nga oras ang pag-deliver ng tubig sang MPIW sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga residente sa Barangay Rizal, Lapus Sur nagareklamo bangod sa ginaligar nga wala sang fixed nga oras ang delivery sang tubig sa Metro Pacific, Iloilo Water, kagulang pa ang supply. Si John Sala nakatuto. Nagatambak ang hulugasan kag lalabanan day man ang fate sa ilabalay diri sa Barangay Rizal, Lapus Sur sa Lapus, Iloilo City. Paano man abi kuno kay wala sila sang bastante nga supply sang tubig. Kun kaysa gani, ginatingob na lang kuno nila paligo sa gabi bangod sa pagkinot sang tubig. Nagabayad sa masobra 200 pesos kada bulan ng mga residente sa barangay apang hindi kuno maayo ang supply sang Metro Pacific Iloilo Water. Kulang gid kami sir sa tubig. Maluoy man sila sa mo kay gabayad man kami bala tubig. Sa totoo lang, hindi kami gani ka minimum sang tubig namon kay wala gid jaga tubod. Ang senior citizen nga si Nanay Shem hindi man kuno konporme sa serbisyo sang MPIW. Offer sa ako niya tigulang kung ay kami tubig. Gayo ko na hindi kaya pwede, hindi kuya ka magtulog kung gabi. Metro Pacific na, wala naman namin.
ang ilay sa tao. Isa pa sige na reklamo sa mga residente nga wala sang fix nga oras ang MPIW sa pag-deliver sang tubig. Tani ang amo na pangayo, may oras gid bala sir. For example, mahatag sila bisa amon nga mga pumuluyo sa barangay Rizal, alas 5 ara kami da. At least bisan paano aware kami. Kag makapreparar kami nga makasalod kami. Hindi nga maulhot lang sila, amo ni oras maulhot lang sila. Tungang gabi na sir tigtululog na natig palahuway na yes sir. Apang sunod sa Metro Pacific Iloilo Water hindi matuod nga wala sila sang fix nga schedule bangon 3:30 tupto 4:30 sang hapon ang ila schedule sa Rizal, Lapusur, Talipapa area. Kag 3:30 tupto 4:30 sang hapon kag 6:30 tupto 7:30 sang gabi naman sa Sambag area. Kung may delay man gamay, mga let's say for example kung ma-traffic, mga munang instances. Isa pa sige nahinyo sa mga residente among pagdugang sang delivery sa barangay. Apang sunod sa MPIW naga-deliver lang sila sa kutob sang kinahanglan sang barangay. Ang aton niya capacity sang gina-inject is gina-base siya namon sa average daily consumption sang total connections nga ara dira. Ginahinyo naman sa water distributor nga mag-file sang formal complaint sa ila opisina agod masolusyonan ang ila reklamo. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga creek naman, kag sa Bacol City mga kapuso, matamat na nga ginapanghawan bilang pagpangaman sa baha. Yaring balita nga itong gintutukan. Tagahawak ang baha sa Barangay Banago sa kada pagbubo sa mamunog nga ulan. Importante sunod sa mga residente nga preparahan ang baha. Rason nga nagabulig sila sa pagpangkuha sang basura sa mga drainage. Ang isa ka nabot pa sa sulod. Di may arang ija tao nga tig-agis ang ulo nga bisan ano mo kambal, di magyapon mo nga pati. May makasilingan pa kuno sila nga nagahaboy sa basura pisar makapila ka beses na nga ginasaway. Buli na mo di kay parang tubig di makinukulit sa sulod mo mag-stako. Mula ang mambal na tanan sila nga hindi sila ibutan nila sa sako, ibutan sa sako ng basurahan. Magluwas sa Barangay Banago, nagapatigayin man sa clearing operation ng LGU sa ibang waterway sa Mandalagan kag coastal communities. This coming early days of June, we are expecting na maulano na tano. So that will be the start of the transition from the warm, dry season into wet season. So once nga madalom na niini nga area, so mahagan-hagan na ang tubig. Pagkatutukan man ang Barangay 1 kag Barangay 10 nga napalibutan sa informal settlers. Ginapangabay ko man ang pumuluyo ta sa Bacolod nga ang aton nga mga basura ihaboy ta man sa proper nga mga halabuyan. Upod kay Herald Decam, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Duha ka cellphone sa manugbantay sa Balaligyan sa Leon, Iloilo ginkawat sang isa ka lalaki. Insidente na hulikam. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagpakuno-kuno kay isa ka customer. Ang ini nga lalaki sa isa ka Balaligyan sa Leon, Iloilo. Nagpabalik-balik ini nga kuno abi may baklon. Gali ang matod niya tuyo ang duha ka cellphone sa duha ka manugbantay sang store. Natabo ang insidente sang Mayo 25 pasado alas 11 sang aga. Sunod sa isa sa mga nagabantay, masako sila. Rason nga wala na talupangdan ang modus ng lalaki. Maigma kami, ilang taon na mo cellphone dito, wire. Sinadura, amon to giparibyan amon kibos. Nuway man kami kabalo nga mura nga tuyo. 5 na katuig ang cellphone kay Manuel, kag nagabalor sang 6,000 pesos. Bago naman bakal ang cellphone sa Kapod City, nga nagabalor sang 20,000 pesos. Importante dati, may mga kontak ko to sa Minduro. Kag kung sasawa ko man sir, madakpan na dito sir para makuha ginong stisya. Wala gin pablatter sa mga biktima ang insidente sa Leon Police. Sa piyak sini, imbestigaran sa gyapon sa Kaburisan ang natabo kag iga-review ang iban pa nga CCTV footages base makitaan ang nawong sang lalaki. Ang ilang mga gamit like cellphones, laptop, safety gid nila kay hindi naton masiguro ang mga malain nga tawo nga posible i-grab ang opportunity nga makuha nila ang nga mga items. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Naglabot naman sa masobra 1.7 million pesos ang balor sa ginapatian Shabu nga na-recover sa separado nga ginkasang drug by bus operation sa Bacolod City. Aresado sa barangay Tangub ang 28 anyos nga si Alas Josh, isa ka high-value individual. Masobra 400,000 pesos nga balor sa suspected Shabu na recover sa mga subject.
Sa Barangay 2, arestadong 26 anyos si Celia Shah matapos makuhaan sa masobra 1.3 million pesos nga balor sa suspected Cebu. Humalisan na preso ang live-in partner sini. Nag-umpisa na siya sa pagbariga sa iligal nga droga suno pa sa kapulisan. Mga kapuso, ginpaidalom na sa autopsy examination ang bangkay sang 89 anyos nga babae nga ginpatay sa sulusing nga balay sa La Paz, Iloilo City. Sunod sa hepe sang Iloilo City Police Station 2, gin-autopsy ang bangkay ni alias Virgie agod mahibaloan ang gintunaan sang iya kamatayon. Apang wala pa sang ginpagwa nga resulta. Matandaan nga gin-review sang bata sang biktima nga yara sa Amerika ang CCTV. Kag dito nakitaan nga ginsulod kag ginkuga ang iya iloy. Nakitaan sa CCTV footage ang pagwas ng suspect, dala ang kinawat nga kwarta, relo, ginapatihan alahas ang biktima. Dugang pa sa pulis sa tion nga hindi magsungka ang suspect nga si Jerry Munahan, 5 alias Pablo. Magapasaka sila sa kaso nga robbery with homicide. Suspect, so tani kung madayon, kung madayon ang pagpag-surrender sa iya, pero kung hindi, file na lang ang kaso. Mga kapuso, wala gina-tolerate sang Sparkle GMA Artist Center ang anuman nga sa isang hate kag intimidation. Sa baylo, ginaduso sini ang kayuhan para sa tanan nga artists. Ini ang pahayag sang Sparkle kasunod sa pag-call out ni Clea sa mga nabaton niya nga threats of sexual violence. Sunod sa aktres na anad na siya nga makabaton sang hate messages, apang wala sini ginatolerar ang mga mensahe angos sa rape, apisar, joke lang ini. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, tagiya sa pribado nga kompanya nga nahatagan kontrata para sa Boracay Bridge. Gin klaro nga wala sini ginapauntat ang proyekto. Baliskad sa nangin pahayag ni Aklan Governor Joan Miraflores. Si John Sala nakatutok. Not true. Ini ang sabat sa negosyante nga si Ramon ang nahatagan sang kontrata sa pagpatukod sang 7.8 billion pesos nga Boracay Bridge. Ini matapos ginpahayag ni Aklan Governor Joan Miraflores nga hindi na kuno pagdayunon pa ang proyekto. Sa ginpagawa nga statement ni Governor Miraflores, hindi kuno luyag sang kompanya ni Ang nga may konflikto sa tunga sa nagkalain-lain nga sektor sa Boracay bangod lang sa isa ka proyekto. Luyag kuno ni Ang nga mabuligan ang isla sa Boracay apang ginerespeto man sini ang taga-isla. Yung sinabi niya na we will not pursue with the Boracay Bridge. So tatapusin na lang niya yung terminal, yung airport. Ngayon yung napaabot niya, and we are hoping also that we convey this to the DPWH so that talagang may may closure na. Nagpatigayon sang pagsinapos ni Governor Miraflores kag iban pang mga provincial government officials kag si Ang sang Mayo 13 kag suno kay Miraflores dili kuno ginanunsyo ni Ang. Apang suno sa consultant sang Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative si Godofredo Sadiasa nga isa man sa mga nagapamatok sa proyekto nga mentras wala sa ginpagwa nga personal nga statement si Ang sa publiko, nagapati sila sa pahayag sang gobernador. Hindi kasi yan personal nilang narinig papa-RC, di ba? Alam nga naman na magsinungaling at gagawa ng kwento yung mga Miraflores. Alam naman nila ang repercussions niyan kung gagawa sila ng kwento at magiging katawa-tawa. Apang kung dayunon gid kuno ni Ang proyekto, padayon ang ila pamatok. Tuloy pa rin ang laban natin. Siguro naman mukhang pangit tingnan na ang cost ng iyong project, lahat ay umaayaw. Upod kay Hans Di Chateau, John Sala. One Western Visayas. Exciting mga puso, isa katulog na lang, liwat naman nga matilawan. Ang manamit nga inasal nga bugal sang City of Smiles. Buwas na iwato ng opening sang Bacolod Chicken Inasal Festival. Siyempre makisadyang cast sang The Master Cutter nga sanday Prince Carlos, Charlie Fleming, and Max Collins sa aton Grand Kapuso Spotlight. Kita na kita sa Domingo, May 31. Alas 6 ang gabi sa main atrium sang SM City Bacolod mga kapuso.
Hello, Kapuso! Max Collins here. It's Bacolod Chicken Inasal Festival in the City of Smiles. Mga kapusong Bacolenyos, makiki-celebrate kami sa inyong Bacolod Chicken Inasal Festival. See you guys there! Mga kapuso atleta gikan sa Pototan Iloilo na bungkag ang record sa discus throw elementary girls sa palarong pambansa 2026. Samtang silver medalist nga taga Pasay City nag-sideline pa bilang construction worker agud may idugang panggasto sa palaro. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Liwat naman nga nagpangibabaw ang abilidad sa Ilonggo sa nagapadayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur. Record breaker sa discus throw elementary girls ang tumandok sang Barangay Naslo, Pototan, Iloilo na si Althea Grace Prosperoso. Na-break sini ang 35.56 meters nga record sang naligad niya palaro matapos makakuha sang 37.15 meters nga distansya sang ihamoy. Hindi lang kanungganan para sa atleta nga si Narish Alarilla Animudjan gikan sa Pasay City ang pagkuha sang silver medal sa javelin throw secondary boys, kundi oportunidad nga makapundar sa negosyo nga magamit sa pag-eskwela. Pareho na lang sang pagbakal niya sang idik sang mabato ng 10,000 pesos ng incentive halin kay Pasay City Mayor Stephen Palmares sang nagdaog ini sa Wevra. Liwat niya kuno imakal sang idik ang nabaton nga incentive sa pagdaog sa palaro. Nag-sideline pa ini bilang construction worker samtang nag-eskwela kag naga-training. Nagdako ini nga wala sa kamay. OFW man ang Iloy apang hindi bastante ang kita sa lawad nga galastuhon. Antes gani mag-adto sa palarong pambansa, nag-adto pa siya sa Malay, nag-obra na siya sa bilang isang construction worker para nga may kita pagin siya. May pagabatunon pagin tanan at 20,000 pesos halin sa city government. Sa medal tally as of 1:38 p.m., nagsaka na sa 11 ang medalya sa Western Visayas, samtang 7 naman sa Negros Island Region. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, yari na mga dapat bantayan sa The Master Cutter. Mga trabaho na si Tonet bilang assistant ni Atoy. Ang pagkasuplado ni Atoy baw masarangan ayhan bag-uho ni Tonet kag sang ilang mga abiyan. Bantayan inakaron sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Samtang sa 11 nga misyon sa Task Force Firewall, sino bala ang ilang bago nga makilala? Makabuligayhan ang desisyon nga magbago sa lokasyon, bantayan ang ina nga mahitabo sa Task Force Firewall 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, padayon nga ginamonitor ang bagyo nga posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulihin nakita ang sentro sa Tropical Storm Jangmi sa kalayoon nga 1,245 kilometers sa sidlangan sa southeastern Luzon. Nagahulang ini pa na aminhan sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, posible ini magsulod sa PAR subong nga gabi ukon buwas sa kaagahon kag pagkatawgon nga domeng. Magluwas sa trough ukon extension sa bagyo Jangmi, apekto man sa gihapon sa pila ka bahin sa pungsod ang southwesterly wind flow. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Kag gina mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtub subong, matutod nga serbisyo gidla.